Nako, net satisfaction rating daw ho nitong Marcos administration bumulusok pababa. Hindi na ho tayo nagtataka dyan. Mula ho nung kinidnap ng administrasyon na to, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at talagang pinagpatuloy ang impeachment na yan, yan ho talaga ang trajectory ng administrasyon na to pababa. Kita nyo naman ho mga kababayan, si VP Sara, walang humpay ang pagbira sa kanya ng House of Representatives, yung mga congressman na magnanakaw. Ang nangyayari lalo pa hong tumataas ang net satisfaction rating nitong si VP Sara. Paano ba naman yung bumabanat sa kanya, sila yung mga pinapangalanan dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ang tayo ng minority dyan sa Senado kaugnay dun sa pagpupumilit na o yung gustong mangyari na majority ngayon ng maging presiding officer dyan sa impeachment ni VP Sara walang iba kung hindi itong si Chisa Escudero. Kasi nakalagay sa saligang batas ang Senate President ang dapat maging presiding officer dyan. At nga ang Senate President ngayon walang iba kung hindi itong si Win Gatchalian. Ang problema si Win Gatchalian hindi abogado. Ang pinupustura ho nila si Chisa Escudero. Papasadaan din ho natin yan at itong ambush interview netong si Attorney Michael Poa ngayong umaga. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito kay Senator Robin Padilla kung ano nga ba yung inuupos nila na yan. Kailangan namin yung oposisyon bilang kami ay minorya. Yan. Bilang kami trabaho namin. Yung mga alam namin na teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Yan. Yung po ang Malinaw hindi ibig sabihin nag-aaway sila. Ang trabaho talaga ho nila dyan, magdebate, di ba? Ngayon, kung magdidebate sila dyan sa gustong mangyari na yan ng minority, ng majority na maging presiding officer si Chisa Escudero, meron naman ho sigurong karapatan itong ating minority para tanungin kung ano ang anong pinagbasihan nila kung bakit pwedeng mangyari ang pagiging presiding officer na yan itong si Chisa Escudero. ang trabaho ng minorya. I-check namin, check and balance namin yung majority. So for you, dapat si SP win talaga? Dapat kasi, alam mo, baliktad Dapat, yung majority, ini-encourage nila dapat si SP win, ano? Hindi nila, para sa akin, nadidegrade yung tao. Tama, tama naman ho, nadidegrade itong si Senator Win Gatchalian. Ang ganun na ba kahina ang nyo sa kanya, ang banat nyo sa kanya, di ba? Ganun na ba kahina ang paningin nyo sa kanya? Na hindi niya kayang maging presiding officer diyan sa impeachment na yan. Dito tayo kay Sir Busi Duque, no? Kung ano yung mga punto de vista niya dito sa na to. Mga naglalabasang survey na kung saan talagang sumadsado ang net satisfaction rating nitong si Marcos Jr. ng Marcos admin. Ngayon na pumapabor ang opinyon doon sa dapat 16 na boto ang kailangan for the conviction of Vice President Sara Duterte. Abay, kabahan na kayo. Yun. Labing-anim ho talaga. Kahit paano ho nila ipagpilitan yan, 16 ho talaga ang kailangan na boto para ma-impeach si VP Sara. Dahil ang popularidad ni Sara Duterte ay talaga naman hindi matalo-talo. At ang popularidad ng administrasyon na ito, lalong-lalo na si Marcos, palubog ng palubog. Ang nagpapataas na lang yung Kamara de Representantes. Sila na lang ang gumagawa ng resolusyon. Nagbobolahan na lang sila. Alam niyo yung usapin na yan, talaga namang sinasabi ng mga eksperto na dapat talaga i-honor yung sinasabing 24 senators. All of the 24 senators should be considered in voting for the conviction. Meron lang mga kondisyon kung kailang hindi. At ano yon? Pagmamatay at matanggal. Si Jinggo, hindi pa naman tanggal, na-suspend lang. It does not mean na hindi na siya senador. Nagtatago si Bato de la Rosa, it does not mean na hindi siya senador. Diba? Incumbent pa rin siya. Sitting senador pa rin. Pero on the run. Dahil sa
kagagawan ng administrasyon na ito. 'Di ba? Binigyan daw ng konstitusyon na mas mataas na safeguard ang impeachment dahil ang mga opisyal na impeachable ay napakataas din ng mandate sa kanila. Kaya dapat i-safeguard yun. Otherwise, pag magpabago-bago tayo ng rules regarding sa number of votes necessary for conviction, abay, bawat administrasyon gagawa ng paraan para mabawasan lang ang senador na mag-a-attend sa plenaryo. Ha? Tandaan nyo yan. Hindi nyo kailanman maluloko ang taong bayan at hindi nyo kailanman mapagtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Yung, Sayang ang bayot. naku po, yun na nga ba sinasabi ko. O dito ho tayo sa nangyari nga kaninang umaga ang paghaharap ni Kapunan nitong si Ma'am Sheila Season, itong si Attorney Sheila Season, abogado ho nitong si VP Sara. Ano ho ito ngayon? Viral ho ngayon sa mundo ng social media itong paghaharap ho nila na to. Panoorin ho natin. Pangklase talaga yung presensya nitong si Ma'am Sheila Season. Panoorin ho natin. Game. Grabe ba? Baka na doon, dadaan ka ba? Tulak mo na, ma'am. Suplado si Kapunan. Nireregla pa siguro yan. Pambira. Ayaw niya nga sa akin. Wala, tiklop itong si Kapunan. Nakala ko pa naman talagang matigas to. Hindi pala. Ano pa rin naman yan? No comment. No comment. O yun. Lipat na ho tayo dito kay Sir Admar B, no. Pakinggan ho natin kung ano yung lumabas na survey na yan ng social weather station. Game. Pala iakyat, okay? Okay, iakyat mo. Akyatin mo! Okay, binaba mo. Sige, akyat pa! Sige pa! Kulang pa! Ayan, okay. Ayan po mga kapartner, ha? Ito po ay kinuha natin mula sa website ng SWS. Ito yung summary. Yan, Ha? yan. Summary. Ng kanila pong resulta ng survey. Okay? Meron silang survey sa 1,500 adults, edad 18 pataas. Merong margin of error na plus or minus 3%. Kung saan lumalabas po sa kanilang March 24 to 31 survey na mula November 2025 Yan. na nakakuha ng net satisfaction rating. Anong ang net satisfaction rating? Tinanong sila, satisfied ba sila, dissatisfied o walang masabi? Para makuha yung net satisfaction, i-deduct mo yung satisfaction, ima-minus mo sa dissatisfied. Okay? Yung mga satisfied, ilan sila, i-deduct mo sa dissatisfied, yun ang net satisfaction po mga kapartner. Okay?
So, palatandaan nito na kung mataas yung satisfaction mo, hindi yan magne-negative. Pero kung mababa ang satisfaction at mataas ang dissatisfied, negative ang resulta. Okay? At inihambing dito mga kapartner, na mula plus 14, positive 14, noong November, bumagsak ito, baliktad, no? Sa negative 13. Okay? Ulitin natin, kabuuan po ito ng gobyerno mga kapartner, ha? National Administration. Hindi lang po grado ng presidente, pero halos pareha pa rin, no? halos pareha ng presidente ang kabuuan. Siyempre, nagre-representa sa gobyerno talaga natin isang presidente. Okay. Next slide tayo mga kapartner. Okay? Dito tayo sa net satisfaction with the National Administration. Okay? So, tinanong sila sa iba't ibang mga topics mga kapartner. Okay? Sila ba ay satisfied, dissatisfied, o wala pa silang masabi? Okay? So ito na yung sa right side ng inyong mga screen mga kapartner, na makikita dyan, June 2025, September 2025, November 2025, March 2026. Yan na po yung net satisfaction. Okay? Dinidak na yung satisfied versus dissatisfied. Okay? So, overall performance rating sa kabuuan. So, noong June 2025, plus 18. So, ibig sabihin nasisiyahan, maraming nasisiyahan, mas marami ang satisfied kumpara sa dissatisfied. Pero, pansin-pansin na noong November 25, mula sa plus 14, ngayon ay nasa minus or negative 13 na. Ibig sabihin, poor. Hindi number 4, poor. Okay? So, yan yung overall performance. Nagrado po na ibinigay ng taong bayan batay sa survey ng SWS, no? Saan umarangkada? Okay? Kung pagbabasehan dito mga kapartner, improving quality of children's education plus 52. Maganda ang grado ni binigay ng mga tao. Pagtulong daw sa mga mahihirap, pag-implement ng housing program, pag-create ng mga policy sa pag-generate ng opportunities, job opportunities, pag-develop ng science and technology, pagtiyak sa food security, good ang grado po mga kapartner, no? Pagdepensa sa soberanya sa West Philippine Sea, pagbibigay ng impormasyon sa mga pangangailangan ng mga citizen, pagsasabi din ng katotohanan, pagtiyak ng efficient public transport system, pangangalaga sa mga Pinoy sa Middle East, pagtiyak daw na walang pamilyang magugutom, moderate ang grado, plus, positive. Dito sa neutral naman o walang magandang grado, pag-prosecute sa mga tax evader, pagkolekta sa mga tax, paglaban sa mga krimen, hindi gano, hindi sila satisfied, hindi rin sila dissatisfied. So, ibig sabihin, hindi rin sila satisfied talaga, no, overall, hindi sila kontento. Pero dito sila, saan ba kulelat ang gobyerno sa paningin ng taong bayan batay sa SWS survey? Unahin natin yung nasa pinakababa, tatlo sa pinakababa po mga kapartner. Una dyan, yung pag-eradicate ng graft and corruption sa government o yung paglaban ng mga corrupt sa gobyerno. Negative 10. Makialam! Sa kabila na yan ng pinagmamalaki ng kasalukuyang gobyerno, nasa kanilang administrasyon nag-umpisa daw yung malawakang paglaban sa korupsyon, pero parang hindi satisfied yung ating mga kababayan. Batay sa SWS survey, negative 10 ang kanilang net satisfaction mga kapartner or poor. Pagtiyak na yung mga oil companies ay hindi mag-take advantage sa oil price, negatibo rin yung kanilang grado. Negative 12. Poor! At ito, paglaban sa inflation. Parang wala bang ginagawa ang gobyerno sa tingin ninyo sa paglaban sa inflation? Negative 15. Ito yung mga pangunahing concern ng ating mga kababayan.
Ha? Mga kapartner, ito ba yung nakikita ninyong tinutugunan na ngayon ng gobyerno? Sagot! Dito naman tayo sa next natin. Okay? Sa public satisfaction with general performance of the administration. So dito, makikita natin sa mga sinurvey nila, sa pinakakaliwa ng inyong mga screen, nandyan po yung mga lugar. Okay? NCR, dito sa Metro Manila, tapos natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So meron silang mga pinagtatatanong mula NCR, Balance Luzon, Visayas at Yan. Mindanao. Okay, so may mga buwan dyan, June 2025, September 2025, November 2025, at March 2026. Kapansin-pansin na sa kabuuan sa Pilipinas, mula 50% na satisfied ang ating mga kababayan batay sa SWS survey, bumagsak ito sa 32% last March. Take note mula 50%, bumaba sa 32% ang satisfied. Ang mga undecided, halos walang pagkakaiba kasi nga merong plus or minus na 3. So 18 mula noong June 2025 hanggang 21% March 2026. Almost same yung mga undecided. So ibig sabihin, yung mga galing sa satisfied, lumipat na ngayon sa dissatisfied ang kanilang Nako. grado. Dahil noong June 2025, Yan ho ngayon ang malaking problema ng administrasyon na to. Kaya sa tingin ko bago matapos kung matatapos kasi kung gagawa sila ng kalokohan, sa tingin ko di matatapos tong administrasyon na to. Ngayon kung sakaling matapos, siguro negative 90. 31% ang dissatisfied. September 25, 42. November 32. Tapos tumaas po last March 46. Kaya ang net ay negative 13. Makialam! Pero take note ninyo rito mga kapartner sa net satisfaction. Satisfied minus dissatisfied. Yung mga may tuturing siguro nating baluarte ng kasalukuyang administrasyon, Marcos Junior Administration na NCR at Balance Luzon. Hindi mo sasabing baluarte niya yung Visayas Lalo na yung Mindanao. Diba? So yung NCR at Balance Luzon, sige, bigyan natin sa kanya, baluarte niya yan. No? Kapansin-pansin sa NCR, tumaas din yung net, tumaas din yung pagbaba. Tumaas ang pagbaba. Ano natin, baka malito kayo, tumaas yung pagbaba. Bumagsak ng husto ang net satisfaction dito po sa NCR ng kasalukuyang administrasyon mula plus 16 noong June 2025, bumagsak ito sa minus or negative 23. So marami pong na-dissatisfied dito po sa NCR, significant. Biruin nyo, mula 33 na dissatisfied, tumaas siya ng 52. Sa Balance Luzon naman, ang net satisfaction ng Marcos administration mataas Balance Luzon, baluarte nga niya. Noong June 2025, umabot ito sa plus 30. Okay? Umabot pa ito sa plus 30 mga kapartner. Pero noong March 2026, bumagsak ito sa 0. Makialam! Nako. Baluarte niya ito Baluarte so niya, naglalaro na, halos pantay na yung satisfied at dissatisfied. Well, sa Visayas at Mindanao, alam na natin. Okay. Sa mga urban, ito mga urban, halo na ito, mayayaman, nasa middle class, pati na mahihirap, no? Sa mga urban area, no? Negative 18 po yung net satisfaction, negative 8 naman sa mga probinsya. So yan. Okay, dito tayo sa huling slide natin sa comparison po natin mga kapartner. Okay? Ayan, sa comparison po natin ng nakalipas na administrasyon Duterte at Marcos Jr. Tingnan nyo po yung grado ni PRRD noong 2018, March 2018 hanggang itong sa pinaka-left side, no? Ng slides po natin mula SWS. March 18,
hanggang June 2022 po yan. So huling 1, 2, 3. Huling 3 taon ng Duterte administration. Tingnan nyo po. Noong March 2018, plus 58 ang net satisfaction rating po ni President Rodrigo Duterte. Plus 58, plus 50, plus 66, plus 72, Grabe, plus oh. 73. Tapos, medyo humina lang nung panahon na ng pandemya. Pandemya, oo. No? Pero, bago pa siya bumaba sa pwesto, lalo na noong June 2022, Positive 76, oh. last 76 ang Si Marcos Jr. anak ng Petrang Garapata. Anong nangyari dito? Negative Ay na nga mga kababayan, yung punto dito talagang dahil nga puro kabalbalan lang ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr., nakikita ho yan ng ating mga kababayan, di ba? O punta na ho tayo sa ambush interview ng isa sa ating mga sinusuboy-boy ang abogado ngayon. Walang iba kundi si Attorney Michael Poa. Game! Wait lang po. Rolling. Game, rolling na. Hi, good afternoon. So, maraming salamat sa paghintay sa amin. Kasama ko po ngayon si Attorney Mark Diluan, to my right, and si Attorney CJ Narvasa, to my left. So, we're here to take questions, if any. Alam ko kanina pa kayo naghihintay. Sir, kumusta so far? So far, okay naman. Nasa marking pa rin tayo. Siyempre, marami talagang mga dokumento. So, we're anticipating baka, of course, without saying exactly, kung kaya, syempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. Sir, yung pinakamarami ko? Yung dalawang natitira, actually, marami talagang documents yan. Both Article 1 and Article 2, which is yung confidential funds na issue and as well as yung unexplained wealth na issue. Anong klaseng documents po ito? How would you describe? Several documents talaga. Lahat naman po, from COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, each document. So, marking kasi is really for identification purposes. Para pagdating sa trial, madali na namin ma-identify yung anong exhibit yun, di ba? Exhibit 1, exhibit 2, gano'n naman po yun. So, we're marking all of the documents. Attorney, kasama po dito yung dalawang walang documentary evidence na pinapatanggal dito doon sa yung answer ng team 1. Well, sa prosecution kasi yan, yung mga documents na yan. So, minamarka naman lahat ng documents. Kasi nga, this is not about we're not admitting to anything dito sa marking, no? That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes lang. Marking lang. Manifestation ninyo na ito ay pagkalit wala. Sa ngayon po, wala tayong ginagawang manifestation because this is, again, purely marking. So wala kang binablock na anything? Wala po. Wala tayong binablock. Kahit naman sila. Sir, may manifestation po yung prosecution panel. Sabi ko nila kasi yung defense team po failed to comply with the guidelines for the pre-trial conference. Hindi nyo po kasi ni-specify sa summary ninyo yung mga intended witnesses nyo. Ginagap po ng mga witnesses from the prosecution panel and they said po, sabi niya, to explain, if you have to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated the general purpose which is to disprove the allegations in the article. Well, they can file the manifestation. That's well within their prerogative and we will respond accordingly to that manifestation. Sir, pero bakit in-adopt nila ito po yung iba pa nila mga witnesses? Karamihan sa mga Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. No? So, I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again,
that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. You will provide a specific summary po? No, we will comment on their manifestation. Sir, dun sa executive summary, you mentioned about that this case will be dismissed. Will you actually vote for that, and when is the right time for that, sir? Well, yan yung mga affirmative defenses. No? And in any trial naman, kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court kung kailan affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. Sir, kanina po the prosecution panel shared their preferred sequence for the order of presentation. Gusto po nila po namin yung grave threats or yung assassination, then last po yung unexplained well. Apo. Your comments, sir? That's well within the prerogative naman po of the prosecution. Let's be fair, kami sa defense, we just want to be objective. Yan naman po ay prerogativa ng prosecution, kung yun ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung unahin nila na articles. Yun lang naman. So you Wala naman po, well, it's not about agreeing or not agreeing, that is well within their prerogative. Kumbaga, nasa Correct. kanila po yan. And Ang kulit! Mambira talaga itong mga media na to. Sa bagay, sabayan mo lang attorney tayo Michael po, po. ang gusto lang natin is ma-disclose kung ano yung magiging order para sa aming kaalaman as part of due process. Kumbaga walang gulatan yung tipong kasi ika nga mahilig ko kasi manggulat yung mga taga-ano na yun, mga aso ni Martin Romualdez eh. Dito kasi sa pre-trial dapat ilatag nila kung ano yung mga ilalatag nila pagka sa actual trial na. Para walang gulatan. Diba ngayon, pagka hindi nila ilatag yan, hindi nila pwedeng ilatag doon sa actual trial. Kaya kung meron silang ilalatag dyan, hindi naman para kontrahin ng defense yan. Bahala sila kung gusto nila ilatag. Kumbaga, tawag dito. Basta yung gagawin ko si Senator Michael po. Alam nila gagawin nila dyan, tayo hindi natin yun, abogado eh. Pero yung sinasabi nila sa media. Let's go. Ganun lang naman po yun. But Ganun I lang don't see naman. anything wrong with that. Sir, may comment ba kayo doon sa nauna na post na process? Lata, yung pre-trial, pre-video, wala naman. That's their opinion, Pero sa atin, no, siyempre, we have a differing position on the matter. Sa Tunog Lata, I don't want to engage in something like that. Thank you. Sir, did you attend? Again, parati namin sinasabi kung kinakailangan. Last two po. But in your comments, sabi ni Congressman Jervil kanina, kaugnay doon sa pinapatanggal yung documentary evidence, bahagi daw talaga ng proseso yung pagsusumite ng mga ebidensya kahit kasama pa siya doon sa nabasurang complaint ng impeachment. Ano pong nabasurang complaint? Hindi po Kasi ako masyadong Kasi familiar. di ba yung 28 documentary evidence niyo, sabi ninyo, kinuha nila doon sa mga hindi nasama na impeachment complaints. Hindi po yan yung argumento namin dyan. I think nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Ang argumento po namin dyan ay hindi po siya naka-attach. Wala, kumbaga, bunso po siya nung sinasabi nga namin na naging proseso which we are questioning before the Supreme Court. No? So, ngayon yung pagmamarka, I agree. Nasa proseso lang naman. Kasi again, identification purposes lang po ito. So, wala naman pong mali sa sinabi ni Representative Luis. So, i-gate niyo pagdating ng trial property. Sorry po. Kaya i-gate niyo yung pagbasura sa trial property. Again, that is part of our affirmative defenses. So, pag-uusapan po yan definitely. Regarding, Usapan po yan. sir, regarding yung issue po na ni-raise nyo sa pre-trial brief po ninyo na huwag nga po isama yung mga evidence na nakuha ng doon sa Committee on Justice hearing Apo. kapag hindi po attached doon sa Sabanya and Cabrera complaint. Sabi po nila rin doon ng mga prosecutors, wala naman po constitutional or any legal basis itong inyong mga request. Number one, I am not here to discuss the merits of the case. As you know, under Rule 18 of the Rules on Impeachment sa Senado, no, hindi po tayo pwede mag-discuss ng merits because it's considered sub judice. Pangalawa, kung ano man po isasagot namin dyan sa comment na yan, with all due respect again, because nirerespeto ko po talaga ang ating opposing counsels at ang ating mga public prosecutors. Sasagutin po namin sa tamang panahon at sa tamang forum. Yung mga banat nila na tunog lata, hindi naghanda, hayaan nyo lang ho sila.
Pagdating sa pagkadating sa trial talaga, doon ho tayo magkakaalaman. Pero ngayon, yung mga yan, kita nyo naman ho kung sinong pinaiyak nitong si Attorney Sheila Sison, di ba? Di naman hulingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na talagang nagkaroon daw ho talaga ng matinding sagutan sa pagitan nitong si Bacolao at nitong si Jinky Luistro. Ayaan nyo lang ho sila. Sila yung parang mahalata. Kuda sila ng kuda, wala naman laman mga utak nila. Order that the Senate and the Impeachment Court will come out with at the end of the I think, ma'am, that is something that is best directed to the Senate as an impeachment court, no? Not sa amin, because we don't know what they will address in their pre-trial order. Sir, may isip clarification po kasi yung percentage of 30 trial dates. At least 30 trial dates. And 97 witnesses may nakalista for the defense. Sir, can you kasi may po para po yung legal spokesperson para why did you request for 35 days when you have 97 Sir, I'll cut you there. We do not discuss matters on legal strategy. Secondly, it's at least 30 trial dates. Third, the burden of proof never shifts, and it will all start with the prosecution. No? So we will have to wait, and we will only respond to whatever evidence they present. Sir, nasa po ang lalo na timeline. Sabi po kasi ni Congress Gusto kanina, sa tingin na daw po hindi kakayanin ng tatulungan yung Sa tingin ko rin, actually. Sa tingin ko rin. So I think we agree with that. But again, wag nating sabihin na with certainty yung mga bagay niyan dahil hindi talaga natin alam. Siyempre, it will depend on the number of witnesses they will be presenting. It will depend on yung pace. No? Hindi naman natin matatime kung gaano katagal ang direct examination, gaano katagal ang cross-examination. So it will really depend. But with the assessment of Representative Luistro, sa tingin ko, 3 months is a bit tight. No? But so we agree on that point. Tingnan lang po namin. I think both sides naman po, talagang we're trying to speed things up. We're trying to expedite everything. Wala namang gustong tumagal ito. But again, hindi rin pwedeng madaliin. Siyempre, it's all part of due process. Sir, sorry last na lang. Sir, baka nasagot ko na rin po. Pero dun sa pagbaba daw ng convention threshold, ano yung take lang nila? Hindi kami makakomment kasi wala pa namang posisyon yung Senate sitting as an impeachment court regarding that threshold. Of course, we have our own position, but we'll have to wait for the Senate first. No? I think it's premature for us to say anything at this point dahil wala pa namang categorical. Kumbaga, haka-haka lang po lahat. And on Senator Cheese, possibly the presiding officer, okay sa inyo? Well, sa amin po, Said po na yung defense team po, nag-raise na agad ang issue about the threshold to 2/3. Ano po ba yung inyong stand on that? look, as I said, it's premature for us to really say that. What happened was during a closed-door session, no? So it would be unfair for us to disclose anything that happened in the closed-door session. But sa atin, again, we will provide you with our position once there's a categorical pronouncement kung ano ba talaga yung binabalak ng Senate Impeachment Court pagdating sa voting threshold. Thank you po, Attorney. Ngayon na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin na Pilipinas.